Isang magandang araw mga kababayan. Good morning po sa ating mga kababayan, sa lahat ng mga kapwa Pilipino na nasa iba't ibang dako po ng daigdig. Isang magandang araw po sa ating lahat. Ito na naman, may napansin lang po tayo kay Ombudsman Martires, mga kababayan. Alam nyo, meron po yung mga kaso na isinampa kay Ombudsman Martires na kung ito pong inaakusahan na government official ay maka-Duterte, abay, napakabagal niya pong umaksyon. Kung ang inaakusahan ay pro-Duterte, ang bagal umaksyon. Pero kung ang inaakusahan ay ang kanyang kalaban, mas mabilis pa sa alas 4, mga kababayan. Alam nyo, napaka-unfair, napaka-bias po nito. Tong si Ombudsman Martires. Isa rin pong useless ito na ombudsman na dapat po nating kalampagin. Anyway, I'm happy that he is retiring in few months, mga kababayan. Ilang buwan na lang ang natitira at wala na po, goodbye na po kay Ombudsman Martires. Tayo po'y nagpapasalamat. Alam niyo po, hindi po kasi basta-bastang matanggal. Hindi po basta-basta na tatanggalin na lang po ito. Itong si Ombudsman, mga kababayan. Kaya po siya nakapag-stay kahit panahon pa ni Pangulong Bongbong Marcos, andyan pa rin siya, mga kababayan. Pero ang maliwanag, mga kababayan, ito po ay appointed ni Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan. Alam nyo, tactician talaga tong si Digong Duterte. Magaling mga kababayan. Magaling sa kalokohan. Yan, dyan po siya magaling, mga kababayan. Magaling po sa kalokohan si Rodrigo Duterte. Yan ang totoo. Magaling po siya sa kalokohan. Alam niyo po mga pinaggagawa niya. He abuses power. He abuses authority, mga kababayan. Alam niya nagagawa pala siya ng kalokohan, kaya ang mga pinaglalagay niya po sa mga key positions sa government, abay, mga kasangga niya, mga tao niya, mga kababayan. Dapat po ito na dapat i-review para hindi po abusuhin ng isang presidente ang kanyang power and authority. Dahil maliwanag, mga kababayan, na inabuso ni Rodrigo Duterte ang kanyang kapangyarihan. Siya po ang naglagay ng mga tao sa COMELEC. Kaya kung may issue sa eleksyon, tao niya yung nandyan. Siya po ang naglagay sa mga tao, associate justices sa Supreme Court. Marami pong tao si Digong dyan. Siya po ang naglagay, nagpaupo kay Ombudsman Martires. Kaya mahirap po tanggalin yan dahil nakapwesto na, hindi basta-basta matatanggal po yan. Kaya marami pong kalukuhan tong matandang ito. Kaya he deserve na maburo sa bilibid sa The Hague, the Netherlands, tong si Digong Duterte, mga kababayan. Abusado po talaga ang taong ito. At dito po nagmana ang kanyang mga anak, ang kanyang kapamilya. Siya po ang naging halimbawa ng kanyang mga anak. Kaya tignan niyo po ang pinaggagawa ng kanyang mga anak. Pareho din po sa ugali ng ama. Yung pong kanyang yapak ay ginagawa rin ng kanyang mga anak. Kagaya po ni Pulong. Isang congressman na dapat sana respetado, dapat sana hindi gumagawa ng kanyang ganyang klaseng kalokohan. Nambubugbog ng kung sino-sino dyan nananakit. At ang nakakahiya, may na-involve pong mga babae dyan. Nako, hindi po magandang halimbawa itong Duterte, mga kababayan. Kaya sila ba ang klase
klase ng politiko na ating susuportahan. Sinuportahan na natin si Digong noon. At marami ang nabudol, marami ang nagkamali. Mga kababayan, huwag na tayong magpapabudol pa. Huwag na po tayong magpapaloko sa mga Duterte dahil ngayon nambubudol na naman po sila. Dahil magi-election na. At si Sara Duterte ngayon, mga kababayan, para na pong isang sisa, mga kababayan, dahil lahat na po ng kanyang mga inilalabas na mga pahayag sa publiko ay kontra sa gobyerno. Ramdam ko, mga kababayan, na ang pressure ay nasa sa kanya. Dahil napakagabundok po na problema ang kanyang haharapin. Andyan po ang naghihintay na impeachment sa kanya sa Senado. Kaya iboto po natin ang mga makabayang senador para sila po ang magdesisyon either to keep her or to let go our Vice President. It's either na patuloyin siya or it's either na hayaan siyang tapusin niya ang kanyang termino or to kick her out sa kanyang pwesto. Yan. Maglagay po tayo ng mga patas na senadores. Ilagay po natin ang mga makabayang kandidato para senador. Huwag po yung mga pro-China, huwag po yung mga pro-Duterte na wala pong intensyong maganda kundi ang panilbihan ng pamilyang Duterte. Alam niyo po, itong mga kandidatong ito, kandidato ni Digong, kandidato ng China, ang mission po nila is to save Sara Duterte para hindi po siya makick out. Yan ang kanilang mission, kaya tumatakbo po sila sa Senado. Pinili po nila yung mga sikat, si Willie Rebillame, sila Ipe Salvador, Philip Salvador, mga kababayan. Yung po mga sikat ang mga pinatakbo ni Digong para may chance pong manalo, and their mission is to save the Queen, yung pong Queen of Confidential Funds, si Sara Duterte. Ang goal po nila ay ang bumoto ng no conviction sa Vice Presidente. Yan. Kaya tayo pong mga matitinong Pilipino, ang gawin po natin, bumoto tayo ng tama para kung yung pong matitino ang makaupo as senators, abay, patas po sila, tama po yung kanilang desisyon para kay Sara Duterte. Whether to impeach or not. Yan, mga kababayan. Ito nga si Amy Marcos, mga kababayan, isa rin po itong hindi mo maintindihan ang laman ng kanyang utak, mga kababayan. Namamangka sa dalawang ilog. Pinapabilib niya po ngayon ang mga DDS. Meron po mga DDS na ayaw talaga sa kanya. Meron din pong parang nakukumbinsi sa mga moves ni Amy Marcos. Alam niyo yung latest na move ni Amy Marcos? Nagsampa ng kaso sa ombudsman kay Martires, mga kababayan. Sino po yung kanyang sinampahan ng kaso? Of course, ang magkapatid na Rimulya. Ang dalawang general, si Marbil at si General Torre at yung isa pong ambassador. Lakanilaw po ba yun? Yun po, 5. Abay, mga kababayan, ito po ay pakitang gilas lang sa mga DDS para po iboto siya, pero wala po yan, mga kababayan. Hindi po yan, wala pong epekto yan, yung pagsampa ng kaso na yan. Mabuti na lang na nasa pwesto ang Marcos at I believe na gagawa ng paraan para i-counter ito pong kaso na i-final ni Amy Marcos sa ombudsman. Mga kababayan, ang gusto ko lang pong i-emphasize dito na itong si Ombudsman Martires ay napakabayas na tao. Siya po ay unfair. Napakabilis po siyang umaksyon dito. Parang kidlat, mga kababayan. Parang kidlat. Pero kung ang mga inireklamo ay mga pro-Duterte, napakabagal nitong aksyonan ang complaints. Nagpapakita lang ito, mga kababayan, na bias tong taong ito, tong ombudsman na to, and he does not deserve
yung kanyang pwesto, yung kanyang posisyon as ombudsman, mga kababayan. Mga bagay-bagay po na ito dapat talagang ma-check ng ating mga mambabatas. Magkaroon po sana ng mga changes sa ating batas, lalo na po sa Pangulo. Dapat makorek, ma-check ang kapangyarihan ng Pangulo sa pagluluklok. Dahil itong si Duterte, iniluklok na niya po lahat ng kanyang mga kaibigan, mga kakilala, sa COMELEC, sa mga key positions, sa Supreme Court, sa Ombudsman. Talagang may plano pong gumawa ng kalukuhan. Kaya ngayon, hindi basta-bastang hahabulin si Digong dahil mga kasamahan niya po, ang mga nandun sa pwesto. Sa COMELEC, mga tao niya. Sa Supreme Court, mga tao niya. Sa Ombudsman, tao niya. Napaka-unfair, mga kababayan, at bias itong si Martires. I'm happy, magre-retiro na po siya. Wala po siyang magandang nagawa para sa bayan. Ang nagawa lang niya ay ang ipagtanggol ang interes ni Digong Duterte. Yan lang po. So mga kababayan, again, election is fast approaching. Isang araw na lang. Please vote wisely. Bumoto ng tama at gawin po ito para sa bayan. Maawa naman po kayo sa ating bayan. Panahon na to wipe out lahat ng mga Dutertes. Kasama na dyan ang kanilang mga kandidato, mga kababayan. Sila po ang kaaway ng ating bayan. Sila ay pro-China. Kinakailangan ma-impeach si Sara at hindi na po makatakbo bilang Pangulo sa 2028. Napakahalaga na iboto po natin ang mga makabayang senador para hindi po makabalik sa pwesto ang mapanirang Duterte na siyang nanggahasa sa ating bayan. Maraming salamat.